Sa simula ng pelikula, makikita natin si Hyunjo na mahimbing ang tulog. Habang natutulog siya ng malalim, may biglang humila ng kumot niya, kaya nagising siya. Nang umupo siya para tignan kung anong nangyayari, may biglang humawak sa buhok niya at itinapon siya pabalik sa kama. Ang gumawa nito, tatay pala niya. Nagtanong si Hyunjo, anong ginagawa mo? Pero hindi siya sinagot. Sa halip, tinitigil lang siya ng tatay niya sa isang creepy na paraan at sinabi, ang laki mo na, anak. Natakot ng todo si Hyunjo sa narinig niya mula sa sariling ama, kaya napaiyak siya. Pagkatapos nun, mula sa buhok niya, hinawakan na ng tatay niya ang mukha niya, mas lalo siyang natakot, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Tapos, umalis na rin sa kwarto ang tatay niya. Kinabukasan, habang nagluluto ang nanay nila, iniisip ni Hyunjo kung dapat ba niyang ikwento ang nangyari kagabi. Habang nag-iisip siya, bumaba mula sa taas ang magandang ate niya, si Woo. Sumabay na rin sa agahan ng bunso nila, at pagkatapos, dumating ang tatay nila, parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Ang nasa isip ni Hyunjo, kagabi ang creepy ng tingin niya sa akin, tapos ngayon parang wala lang. Kaya tumayo siya at umalis. Biglang dumating ang nanay nila, binagsak ang pagkain sa mesa, kaya naguluhan ang lahat. Pagkatapos nun, kumain siya na parang ilang araw na siyang hindi kumakain, sobrang weird ng kilos niya. Nagsimulang kabahan ng mga bata, tapos biglang dinura ng anak niya ang pagkain, sabay sabing, sobrang alat naman ito. Pero ang nanay nila, dinakma lang ang parehong pagkain at kinain ito na parang baliw. Tapos pinilit niya ang anak niya na kainin yung niluto niya. Ayaw ng bata, kaya tumingin siya sa tatay niya. Ang sabi ng tatay niya, kung ayaw mo kumain, edi wag. Pagkarinig nun, galit na tinitigan ng nanay nila ang tatay nila at ibinato ang mga plato sa sahig, kaya natakot ng todo ang mga bata. Tapos sabi niya, kahit ano palutuin ko, kainin niyo na lang ng tahimik. At bigla siyang nagsisigaw ng malakas, kaya natakot ang anak niya at napaiyak. Pero ang tanong ngayon, anong nangyayari sa kanila? Simula nang lumipat sila sa bagong bahay, puro kababalaghan na ang nangyayari. Gabi-gabi, pumapasok ang tatay ni Hyunjo sa kwarto niya at parang ang weird ng kilos. Tapos habang naliligo si Woo, may biglang nakatayo malapit sa kanya. Pagpahid niya sa salamin, nagulat siya kasi tinakat siya ng ate niya. Pagkatapos nun, sabay silang pumunta sa kwarto at doon ikinwento ni Hyunjo ang lahat sa kapatid niya. Sabi niya, gabi-gabi, pumapasok ang tatay nila sa kwarto niya at kung ano-anong kakaiba ang ginagawa nito. Nagulat ng todo si Woo, hindi niya akalaing magagawa yun ng tatay nila. Bigla na lang dumating ang tatay nila at narinig ang usapan. Kumuha siya ng kutsilyo at tinangkang saktan sila, pero naitulak siya ni Woo, at tumakbo sila ng ate niya palayo. Pero paglingon nila, bigla na lang nasa harap na uli ang tatay nila. Hinablat niya ang buhok ni Woo at ibinagsak ito sa hagdan. Nahulog si Woo at nawala ng malay. Tumakbo si Hyunjo palayo sa takot at nagtago sa isang sulok. Habang nagtatago siya, nagsimula ng maghanap ang tatay nila, may hawak na martilyo. Samantala, nagkamalay na si Woo at nagsimulang hanapin ang kapatid niya. Pero paglingon niya, nakita niya ang tatay nila, nakatayo sa harap niya, may hawak na martilyo at handang umatake. Biglang sumigaw si Hyunjo ng malakas, kaya natigilan ang tatay nila. Pagkatapos nun, hinampas ni Hyunjo ng baseball bat ang tatay nila, pero parang wala lang sa kanya, at sa galit, sinimulan siyang atakehin gamit ang martilyo. Bigla na lang, umakyat mula sa ibaba ang tunay nilang tatay. Nabitawan ng fake dad ang martilyo at tumakbo papasok sa ibang kwarto. Tiningnan ng tatay nila ang mga anak niya na pareho nang umatras, halatang takot. Napansin niya ang malaking butas sa pinto at tinanong kung may pinagtalunan ba sila. Pero tahimik lang ang mga babae. Dumating ang bunso nila, pero agad siyang pinaalis ng dalawang kapatid. Kasabay nun, tahimik na pinulot ng nanay nila ang martilyo. Lumapit siya sa kanila at bigla silang inatake. Sinubukan siyang pigilan ng tatay nila, pero itinulak niya ito palayo. Pagkatapos nun, ngumiti siya ng sobrang creepy, at sinadyang tumapak sa bubog bago pumasok sa kwarto. Pero habang ginagawa niya yun, biglang may tumawag mula sa ibaba, ang tunay nilang nanay. Anong nangyayari dyan? Tanong nito. Biglang kinilabutan ng lahat. Dahil sa takot, binuksan ng tatay nila ang pinto ng kwarto, pero wala ng tao sa loob. Nakita lang niya ang martilyong nakahandusay sa sahig. Kinabukasan, tinawagan ng tatay nila ang kuya nila na isa palang pari. Pagdating ng susunod na araw, pumunta sa bahay ang pari at kinausap sila tungkol sa mga kakaibang nangyayari. Pero hindi naniniwala ang kuya nila sa kahit ano. Kinagabihan, nagpasya silang lahat na matulog sa iisang kwarto. Mga bandang hating gabi, kinailangan ng bunso na magbanyo kaya tahimik siyang naglakad mag-isa. Pero habang palabas siya, biglang lumitaw ang isang bata na kamukhang kamukha niya, may hawak na kutsilyo at may kakaibang ngiti. Mukhang gusto niyang patayin ang pari nila, pero parang may pumihil sa kanya, parang may hindi nakikitang puwersa na humahawak sa kanya. Biglang damilat ang pari nila at na-realize niyang may masamang espiritu sa paligid. Alam niyang hindi niya to kayang labanan mag-isa, kaya tinawagan niya ang isang matandang pari para humingi ng tulong.
Nagtipon-tipon silang lahat para pag-usapan kung paano mailigtas ang pamilya mula sa espiritu. Sa huli, napagdesisyonan nilang magsagawa ng exorcism. Kinaumagahan, naghanda ang team ng pari at pumunta sa bahay ng pamilya. Sinundo sila ng kapatid nilang pari. Pero habang nasa daan sila, biglang inatake ng mga uwak ang sasakyan nila. Kasabay nito, pamalya ang preno ng kotse kaya nawalan sila ng kontrol at bumangga sa kanal. Samantala, sa bahay, itinali ng tatay nila si Sunwoo sa kama. Pinigilan siya ng nanay ng mga bata, pero sabi ng tatay nila, ito lang daw ang paraan para ayusin ang lahat. Kinagabihan, biglang dumating ang pari, sugatan at basang-basa ng dugo. Sabi niya, patay na lahat ng mga pari, kaya tayo na lang ang kailangang kumilos. Pero natatakot ang pari, kasi noong huling beses siyang nagtangkang mag-exorcism, pinatay ng masamang espiritu ang buong pamilya. Ngayon, takot siyang baka maulit yun, at kung mangyari man, hindi nila mapapatawad ang sarili nila, pagsisisihan nila to habang buhay. Pero ang kapatid niya, nakaluhod na, nakiusap ng buong puso, tulungan mo kami, kung hindi, papatayin niya kaming lahat. Pagkarinig niya nun, sinindihan ng pari ang mga kandila at nagsaboy ng banal na tubig kay Sunwoo. Bigla na lang nagsisigaw si Sunwoo, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Pagkatapos nun, inilagay ng pari ang krus sa dibdib ni Sunwoo at hinampas siya gamit ang isang baston. Napasigaw si Sunwoo sa sakit, umiiyak at nagtatanong kung bakit nila siya pinaparusahan. Tapos, tinanong ng pari ang kapatid niya kung gusto pa ba niyang ituloy ito. Ang sagot ng tatay, hinawakan niya ng mahigpit ang binti ng anak niya para hindi ito makakilos, at muling pinalo ng pari si Sunwoo gamit ang baston. Mas lalo pa siyang nagsisigaw sa sakit, humagulgol, habang napapaiyak na rin ang tatay niya sa sobrang awa. Patuloy na pinalo ng pari si Sunwoo gamit ang iba't ibang klase ng pamalo hanggang sa mawalan ito ng malay. Samantala, dumating na ang mga pulis sa eksena ng aksidente, at nakita nilang nawalan din ng malay ang totoong kapatid ng tatay, kasama ang pari. Ibig sabihin, yung kapatid na nasa bahay at pamapalo kay Sunwoo, hindi talaga kapatid ng tatay, kundi ang Diablo mismo. Hindi na kinaya ng ina ang ginagawa sa anak niya, kaya pinigilan na niya ang pari at sinabing mas mabuting mamatay silang magkasama kaysa gawin to. Pero itinulak siya ng asawa niya at sinabi sa kapatid na ipagpatuloy lang ang ginagawa. Doon na niya sinabihan ang asawa niya na duwag siya at maling tao ang pinaniniwalaan niya, at sobrang nainis ang lalaki. Bigla niyang sinakal ang asawa niya. Agad namang kumuha ng baso si Sunwoo at binasag ito sa ulo ng asawa niya. Mas lalo siyang nagalit at ibinalibag si Sunwoo sa pader, nawalan siya ng malay. Pagtingin ng lalaki sa kapatid niya, nakita niyang nakangisi ito sa nakakatakot na paraan. Doon na siya nagpasya na labanan ng demonyo, pero tinalo siya agad at pinatumba. Bago pa siya mapatay ng demonyo, dumating ang totoong pari at nagsimulang bigkasan ang mga dasal. Dahil dito, napilitang lumabas ang espiritu sa katawan. Tumahimik ulit ang paligid. Pagkatapos nun, pumunta si Sunwoo sa imbakan, halatang sugatan at pagod. Tiningnan niya ang tatay niya at tinanong kung bakit niya hinayaang bugbugin siya ng pari ng ganoon. Biglang inilabas ng pari ang isang salamin sa harap ni Sunwoo at lumabas ang demonyo sa katawan niya. Nilagay ng pari ang demonyo sa sarili niyang katawan at sinabihan ang kapatid niya na patayin na siya. Kinuha ng kapatid niya ang sirang krus at ibinaw nito sa dibdib ng pari, at sabay nilang namatay ang pari at ang demonyo, at dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.